Weather update tayo mga kapatid, bahagya pong humina. Ito pong super typhoon na may international name na Bobby. Pero napapanatili po nito ang kanyang super typhoon category na may taglay na lakas na hangin na nasa 185 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umaabot pa din sa hanggang 230 kilometers per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,705 kilometers east ng Central Luzon. Kanina po yung hapon at patuloy na kumikilos na may kabilisan po na 25 kilometers per hour pakanluran, Hilagang Kanluran. Yan po ay medyo malapit na sa ating area of responsibility at kung pagbabasihan po natin ang huling coordinates ng Pag-asa dyan, yan po ay nasa higit 300 kilometers na lamang ang layo sa ating area of responsibility at posibleng mamayang madaling araw ito po ay makapasok na sa ating area of responsibility at mabibigyan nga ng local name na Bagyong Inday. Sa ngayon, hindi po natin ito inaasa maglandfall o tumama sa lupa pero yan po ay kikilos patungo dito sa bahagi ng Taiwan at medyo malayo po yung kanya or medyo makapal po yung kanyang mga kaulapan at wind field nasa 800 kilometers po yung kanyang radius. Kaya kahit po hindi po yan maglandfall, yung kanyang mga panglabas na hangin ay mararamdaman pa rin po natin dito sa Northern Luzon. Kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon. At maaari din pong magtaas ng tropical cyclone wind signals ang Pag-asa dyan sa mga areas na aking nabanggit. At maliban dyan, yung hangin ng habagat ay mararamdaman po natin sa malaking bahagi po ng ating bansa. Yan po ay mga minsang pabugso-bugso rin pong hangin, kaya mag-ingat din po tayo dyan. At maliban po sa mga hangin na yan, posible rin po tayong makaranas ng mga daluyong o storm surge o pagtaas ng alon dito po sa mga baybaying dagat sa eastern section ng ating bansa. Eastern section ng Luzon, Northern Luzon, eastern section ng Visayas at nag-extend pa po yan dito po sa eastern section ng Mindanao. Kaya doble ingat pa rin po tayo dyan, especially po yung mga areas na o yung mga nakatira sa mga tabing dagat. Ito pong Bagyong Bobby o yung ating tatawaging Inday ay patuloy na kikilos patungo dito sa area ng Taiwan at posibleng makalabas ng ating area of responsibility sa darating na Sabado. Pero habang kumikilos po yan dito sa may East Philippine Sea, yan po ay magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon na siya pong magdudulot ng mga posibleng malawakang pagulan na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi po ng ating bansa. Sa ngayon, nagsisimula na pong bumalik ang ating habagat kaya meron tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms dito po sa western section ng Mindanao. Kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, BARMM, kasama na rin po dyan ang Sultan Kudarat at ilang areas ng Soc-Sargen. Bukas naman, mas madadagdagan na rin po yung ating mga tsansa ng pagulan dito sa Western Visayas, including Palawan. Sa darating na Thursday hanggang Friday, mag-extend na po yung epekto ng habagat dito po sa Western section ng Luzon. Yan po ang areas ng Mimaropa, Western Visayas, may mga pagulan pa rin tayo dyan at maging dito sa ilang areas ng Calabarzon. Mula namang Friday hanggang Sabado, mas madadagdagan na po yung ating mga pagulan dito sa Western section ng Luzon, including Metro Manila. Kasama na rin po dyan ang Cavite at Batangas, Zambales at Bataan, maging dito sa areas ng Ilocos Region. At kung mapapansin nyo, meron tayong mga kapal na pagulan at mga posibleng intense to at times torrential rain sa mga areas ng Mindoro, dito po sa area ng Aklan, maging dito po sa Negros Islands. Yan po ay mga posibleng mga pagulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. Kaya doble ingat po tayo dyan. Maliban dyan, ang ilang areas pa rin po ng Visayas ay posible rin po makaranas ng mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. At kahit po makalabas na ng ating area of responsibility, itong bagyong tatawagin nating Inday, magpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat o southwest monsoon na maaari pa rin po magdulot ng pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya ngayon pala mga kapatid, paghandaan na po natin yan. Pero bukas, sa Metro Manila, mananatili pong maaliwalas ang ating panahon. Wala pa pong epekto yung ating habagat sa atin at wala pa rin pong epekto yung pagdaan ng Bagyong Inday. Magiging maaliwalas pong panahon sa umaga, magiging mainit pa rin sa tanghali at pagsapit ng hapon, nagiging maulap po ang panahon natin. At posible pa rin po yung ating mga thunderstorms o yung biglang buhos ng malakas na pagulan tuwing hapon at gabi. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payo. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontline. Alvin Pura, lagi may panahon. Para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.